coming here, ang na-notice ko, maraming mga Pilipino dito na nag-iisa lang sila dito or dalawa, talagang nami-miss nila. Si Amy Peacock ang executive director ng grupong Beyond the Conversation. Katulad ng kanyang mga karanasan nung unang lumipat siya sa Canada, napapansin niya na maraming mga bagong dating na Pilipino sa bansa ang nag-iisa tuwing Kapaskuhan, gaya ng mga estudyante o mga temporary foreign workers. Tayong mga Pilipino, we are so big in community, right? Mga pamilya natin, mga malalaki. So kung pumunta tayo dito sa Canada, wala ang mga pamilya natin, mga community natin na binild natin doon sa Pilipinas. Kaya sa ikalawang taon para sa Christmas Day, handog niya ang Belonging Christmas Meal para sa grupong binubuo ng mga nag-iisang kababayan o tao na gustong may makasama sa pagdiriwang ng Pasko na gagawin sa isang Go Dutch Lunch celebration. May 20 katao na raw ang nag-sign up. Marami sa kanila naghahanap ng kasama o kaibigan. Ang na-experience dito yung mga seniors, pagkatapos yung mga caregivers dito, yung mga mga Pilipino na pumupunta dito, na sila lang mag-isa or yung talagang maliit yung mga ano nila, yung mga pamilya nito or yung kanilang community. Ayon kay Elda Almario, isang registered psychotherapist, may iba't ibang mga dahilan kung bakit nakakaranas ng loneliness o depression ang ilang mga kababayan na lumilipat sa Canada tuwing Pasko. So during the holidays, pag malayo tayo sa pamilya natin, it really intensifies yung loneliness. Kasi hindi lang yung tao na yung nami-miss natin, but also yung routines, yung traditions, yung sense of belongingness natin with our families and our relatives. And then nowadays, with social media, mas nakikita talaga natin kung ano nangyayari, yung festivities sa atin back home, at kung paano sila mag-celebrate. And so talagang mas na-amplify yung tinatawag nating FOMO or fear of missing out. Ang payo ng psychotherapist sa komunidad ngayon Pasko, ang self-care. Kung nag-iisa lang sila or mas konti yung kasama nila dito sa Canada, pwede silang gumawa ng sarili nilang tradisyon. Pwede silang mag-schedule ng call, video call or phone call sa mga kapamilya nila back home. Pwedeng igalaw nila yung katawan nila, go on a walk para gumagalaw yung katawan and hindi feeling stuck at home. And also, if importante sa kanila, they can seek culturally safe spaces. So, madami namang mga Filipino celebrations all over the city and this is something na pwede nilang hanapin. Para naman sa organizer ng sold-out Belonging Christmas Meal na magaganap sa December 25 sa isang restaurant sa Vancouver, umaasa siya na ang lahat ng mga nalulungkot ngayon holiday season ay makabisita rin sa iba pang mga community-organized events sa syudad. There are communities out there. Take initiative because sometimes by building community, often the community does not come to us, but sometimes we also go to that community. So that's my encouragement to all of us. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.